Kung iniisip ninyo na nakalampas na kayo sa Bitcoin train, baka magulat kayo sa sinasabi ni Ginoong Pampios. Siya po ay isang early Bitcoin adopter. Sabi niya, si XRP ay hindi lang isang simpleng altcoin. Ito ay may potensyal na magpa-retire or magparitiro sa inyong bloodline. Oo, tama ang narinig po ninyo. Pero bago po tayo magpaka-excited, ay pag-usapan natin ng mabuti kung bakit po niya nasabing ganito. Kung bakit po niya nasabi ang ganitong bagay at ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga investors at holders. Kaya ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit sinasabing sa XRP ay pwede pong magpa-retiro ng iyong bloodline. Ayan, si Ginong Pampios na pumasok po sa Bitcoin market 4 na taon na pagkatapos nitong ma-launch noong taong 2009 ay may malalim po na pananaw sa potensyal ng crypto market. Ayon po sa kanya, si XRP ay nasa punto na parang Bitcoin noong mga unang taon nito. Kung titignan po natin ang kasaysayan, si XRP ay inilaunch noong taong 2012. 3 taon matapos po si Bitcoin. Sa kasalukuyan, nagtitrade po sa XRP sa $2.18. Ngunit noong taong 2013, ang kanyang unang presyo ay nasa 20 digits 587 lamang. Isipin po ninyo ito mga crypto. Kung nag-invest ka ng $1,000 noong taong 2013, ngayon higit po sa $327,000 na ang iyong hawak. At ayon po kay Ginoong Pampios, kahit na ngayon ka lang papasok sa market, hindi ka huli sa laro. May pagkakataon ka pa ring makakuha ng massive gains na maaari pong baguhin ang financial future ng buong pamilya mo. Ang ideya po rito ay malinaw. Sa XRP ay hindi lang tungkol sa short-term gains, kundi tungkol sa pagbuo ng generational wealth para sa mga investors na nakakaintindi sa nangyayari ngayon sa market. Ngayon ay ano po ba ang nangyayari ngayon kay XRP? Kung titignan po natin ang activities ni Ripple, makikita po natin na patuloy po silang nagpapalawak ng partnerships at saka acquisitions. Ang CEO na si Ginoong Brad Garlinghouse mismo ay nagsabing si XRP ay nasa sentro ng lahat ng strategic moves ng Ripple. Kaya mali ang mga nagsasabi na iniwan na ng Ripple sa XRP. Bukod dito, lumalaki rin ang institutional interest kay XRP. Halimbawa, kamakailan lamang inilaunch po ng Canary Capital ang unang spot XRP ETF sa US na nagkaroon po ng $306 million inflows sa loob ng 6 na araw. Ang Bitwise din ay nag-launch ng XRP ETF nitong November 20 at $116 million naman ang pumasok sa loob lamang ng 2 araw. At hindi pa rito natatapos ang institutional excitement. Ang iba pang mga malalaking financial players tulad po ng Franklin Templeton at saka Grayscale ay balak na mag-launch ng kanilang mga produkto sa mga susunod na mga linggo. Ang malaking capital inflows na ito ayon po sa market analysts ay maaring magdala ng malalaking price surges para kay XRP. Ngayon ay paano naman po maapektuhan ang mga traders at saka investors? Ayan, para po sa mga traders at holders, ang momentum na ito ay napakahalaga sapagkat ang ganitong uri ng institutional participation ay hindi lamang po nagdadala ng liquidity sa market, kundi nagtatakda rin ng confidence sa retail investors. Kaya kung ikaw po ay baguhan o may long-term strategy, ang mga developments na ito ay dapat pong gawing signal na ang market ay nasa bullish trajectory.
Para po sa atin bilang mga active traders, may opportunity po sa short-term gains. Pero para po sa mga hodlers, ang pinakamalaking impact ay ang potential long-term generational wealth. Ngayon po kay Ginoong Pampios, kung maintindihan mo ang nangyayari ngayon kay XRP, makikita mo kung bakit sinabi niyang maaari mong iretiro ang bloodline mo. Yan po yung kanyang aktual na sinabi dito sa X. Ngayon ay ano po ba ang target ni Ginoong Pampios para kay XRP? Habang ang karamihan ay nagsasabi na si XRP ay posibleng umabot sa $10 hanggang $13, si Ginoong Pampios naman ay may mas mataas na target at yan po ay ang $100. Sa kanyang commentary nitong nakalipas po na buwan ng July, binanggit niya na maraming investors ang mawawala sa opportunity na ito. Ito po ang nagpapakita na sa kanyang pananaw, si XRP ay hindi pa overvalued at meron pa siyang malaking upside na pwedeng baguhin ang buhay ng mga maagang pumasok. Ang kanyang mensahe sa market ay malinaw. Huwag pong palampasin ang pagkakataon dahil ito ay maaaring once in a lifetime na scenario. Ngayon ay ano naman po ang maaaring matutunan natin dito bilang mga market participants. Ayan, ang pangunahing takeaway po rito ay huwag pong maging passive sa XRP market. Ang kombinasyon po ng institutional adoption, strategic partnerships ng Ripple at saka historical growth pattern ni XRP ay nagtatakda ng isang environment kung saan ang maingat at maagang investor ay pwede pong makaranas ng transformative gains. Kung ikaw po ay baguhan, huwag kang ma-intimidate ng volatility. Kung ikaw naman ay experienced trader, tingnan mo ito bilang strategic na pagkakataon upang i-capitalize upang magkaroon ng capitalize para i-capitalize po ang institutional momentum. At para po sa mga hodlers, ito ay patunay na ang long-term commitment kay XRP ay pwede pong magdala ng tunay na generational wealth. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa aking opinyon, si XRP ay nagmumukhang isang altcoin na hindi lang pang market speculation, kundi tunay na investment vehicle na pwede pong magbago ng financial future ng mga investors. Ayon po kay Ginoong Pampios at sa mga kasalukuyang developments, ang momentum ngayon ay malakas at suportado ng institutional participation. Kung tama po ang pagkakaintindi mo sa market, ang mga susunod na buwan o taon ay maaari pong maging transformative para sa bawat investor na maagang pumasok. At sa huli, si XRP po ay nagtatanghal hindi lamang ng short-term profit potential, kundi pati na rin ng long-term wealth creation. At ang mga strategic players sa market ay malinaw na nakikita ang kanyang value na ito. Kaya kung ikaw po ay handa, ito na ang panahon para suriin at posibleng samantalahin ang oportunidad na ito. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.